Sa utos ng Hudi man inatake ng mga tao si Kibong na nagdulot ng inis sa ating bida kaya naman ginamit niya ang Dragon Fierce, nagdulot ng pagkasira ng spell at nagpatakbo sa mga tao. Nagtataka ang Hudi man kung paano nagamit ng isang tao ang Dragon Fierce. Tumawa ang Nekotikip ng Hud at hinamon si Kibong na subukang pigilan ang kanyang susunod na atake. Sinubukan ng lalaki na atakihin si Kibong gamit ang Flame Magic, ngunit nanatili itong walang epekto. Binalaan ng system si Kibong na ang kanyang kalaban ay hindi nakasynchronize sa oras ng realidad at malamang na na-stuck sa tutorial space katulad niya. Ikinagulat ito ni Kibong at nagpasya na pigilin ang lalaki at isailalim ito sa interogasyon. Inactivate niya ang kanyang body enhancement skill at sinipa ang papalapit na spell na agad nitong winasak. Nagulat ang Hudi man at binago ang kanyang plano, nagsummon siya ng mga halimaw upang palibutan si Kibong. Ipinabatid ng system kay Kibong na hindi nito matukoy ang anumang buhay mula sa mga halimaw ngunit naramdaman nito ang enerhiya ng Daystone sa kanila, kaya't kanetegorya ang mga ito bilang homunculi. Iniwasan ni Kibong ang mga atake ng mga halimaw habang inaaral ang mga ito, ngunit sinabi ng system na ang mga homunculi ay maaaring dating mga tao dahil naramdaman nito ang kagustuhang magkaroon ng kapayapaan sa kanilang mga katawan at hiniling kay Kibong na bigyan sila ng kapahingahan. Matapos malaman na ang mga halimaw ay dating mga tao, galit na sinira ni Kibong ang mga ito, at nagdulot pa ng pinsala sa mga kalapit na gusali. Nanalangin siya na lipulin ang bawat miyembro ng Hive. Samantala, sa loob ng Instant Dungeon, hinarap ng Spearman ang isang miyembro ng sindikato at tinukso ito tungkol sa kanilang kasalukuyang mahina na estado. Hiniling niya na malaman ang kinaroroonan ng mga taong pumunta sa Shandong. Tumugon ang miyembro ng sindikato sa tanong ng Spearman ng isang tawa at insulto na nag-udyok sa Spearman na sibatin siya. Tumanggi ang miyembro na magsalita at sa halip sinabi na ang kanyang nakatatandang kapatid ay maghihiganti bago humiling na siya ay patayin. Ibinigay ng Spearman ang kanyang hiling at tinapos ang kanyang buhay. Kalaunan, napansin ng Spearman sina Goju at Yui at naakit siya sa kagandahan ni Yui. Tinanong niya ang kanyang kalagayan at nagpasalamat si Yui sa kanyang tulong. Ipinakilala niya ang kanyang sarili at tinanong ang pangalan ni Yui, pagkatapos ay inihatid sila papunta sa labasan nang hindi pinansin si Goju. Nang interogahin ni Kibong ang Nekotikip ng Hud at tinanong ang kanyang pagkakakilanlan, minaliit siya ng lalaki at tinawag siyang isang walang kwentang insekto at inactivate ang kanyang skill na nagbabala kay Kibong na huwag maging masyadong mayabang. Ang lalaki na Nekotikip ng Hud ay lumikha ng isang instant dungeon at sa pilitang hinayla si Kibong papasok. Ipinaalam ng system kay Kibong na limitado ang kanyang mga kapangyarihan sa loob ng dungeon. Napansin ni Kibong na ang lalaki ay may parehong kakayahan gaya ng Spearman at umiwas sa isang fire spell attack. Ipinagyabang ng Hooded man ang kanyang mahabang at marangal na buhay sa isang lugar na hindi kayang maunawaan ni Kibong at tinanggal ang kanyang hood, ipinakita ang kanyang mukha. Tinanong ni Kibong kung tinutukoy ng lalaki ang tutorial space at tinanong kung gaano na siya katagal na trap doon. Ngumiti ang lalaki at sinabing 200 taon na siya roon nang walang anumang palatandaan ng buhay o mga tutorial monsters. Ipinaliwanag niya na ang pamumuhay ng mag-isa sa isang walang laman na lugar ay isang nakakatakot na karanasan na hindi mauunawaan ni Kibong na wala pang 100 taon ang tinagal sa mundo. Gayunpaman, tila walang interes si Kibong sa kanyang kwento. Galit na galit sa tila walang malasakit na ekspresyon ni Kibong, tinawag ng lalaki ang mga meteor upang bumagsak kay Kibong. Gayunpaman, tinawanan lang siya ni Kibong, tinawag siyang parang bata sa kabila ng 200 taon niyang paghihirap. Nagtaka si Kibong kung bakit hindi siya tinamaan ng mga meteor, ngunit nang dumating ang mga ito sa lupa, nagbago ang mga ito at naging mga halimaw. Ipinagyabang ng lalaki na ang mga halimaw na ito ay kanyang legion at iniutos sa kanila na atakihin si Kibong. Gayunpaman, madali lang nawasak ni Kibong ang mga halimaw gamit ang simpleng suntok at patuloy na tinalo ang natitira. Kalmado pa rin ang lalaki at inilipad ang kanyang wand, dahilan upang magtipon ang mga piraso ng mga halimaw sa paligid ni Kibong at sumabog. Sinabi ng lalaki na kahanga-hanga ang paraan ng pakikipaglaban ni Kibong para sa isang tao, ngunit hindi ito sapat upang talunin ang kanyang legion bago niya binalak na iwanan ang dungeon. Nakaramdam ang lalaki ng kakaiba kaya lumingon ito, sa gulat nakita niya si Kibong na nakatayo pa din. Inakala niyang nasaktan ng malubha si Kibong,
ngunit hindi niya alam na kaunting pinsala lang ang natamo ni Kibong, at karamihan sa kanyang mga damit ang nawala. Natuwa si Kibong na hindi nasira ang kanyang pantalon, ngunit nagpahayag ang sistem ng panghihinayang sa sitwasyon. Hindi pa rin natitinag ang lalaki, lumikha siya ng isang napakalaking halimaw upang tapusin ang laban, ngunit mabilis itong sinira ni Kibong, dahilan upang matakot ang kanyang kalaban. Samantala, natunton ni Kang Ha ang kinaroroonan ni Yui at Goju at si Yubon ay nagpakita ng pag-aalala, dahilan upang biruin siya ni Kang Ha tungkol kay Goju. Nakaramdam si Kang Ha ng masamang amoy at nagbantay, ito pala ay si Hang Wong, ang boss ng The Syndicate at miyembro ng Hype, na agad na inusisa si Yubon tungkol sa pag-atake sa kanyang mga tauhan. Nakakita ng pagkakataon si Yubon na umatake, ngunit na-block ito ni Hang Wong at tinawanan si Yubon dahil sa duwag na pagtatangka. Sinisi ni Hang Wong si Yubon dahil sa hindi niya pagdalo sa Elder at nagbanta na magbabayad siya. Nang mapansin ni Hang Wong ang sugat na dulot ng pag-atake ni Yubon, siya'y nagulat nang makita ang sandata ni Yubon na hindi pa niya naririnig kahit pa sa kanyang malawak na karanasan sa mga sandata. Tumugon si Yubon, sinabing kapaki-pakinabang ang sandata. Hinikayat ni Hang Wong ang kasakiman ni Yubon para sa magagandang sandata at sinabi na pwede niya itong gamitin upang bayaran ang kanyang utang. Nagpakita ng inis si Kang Ha kay Hang Wong, pinaalala sa kanya na hinarap na nila ang kanyang mga tauhan kanina. Gayunpaman, natuwa lang si Hang Wong at tinawag siyang isang tuta, na ikinagalit ni Kang Ha at naglunsad ng pag-atake. Sinubukan ng mga tauhan ni Hang Wong na makialam, ngunit madali silang tinalo ni Kang Ha. Nagulat si Hang Wong sa bagong lakas na ipinakita ni Kang Ha na hindi pa niya nasaksihan noon. Tinanong ni Hang Wong kung ang kapangyarihan ni Kang Ha ay maihahalin tulad sa martial arts energy, at pinagtibay ito ni Kang Ha. Pagkatapos, inutusan ni Hang Wong ang kanyang mga tauhan na asikasuhin si Kang Ha habang hinarap niya si Yubon, hinihingi na isuko niya ang kanyang sandata kapalit ng kanyang buhay. Gayunpaman, binalaan siya ni Yubon na huwag masyadong maging sakam dahil maaari itong magdulot ng maagang kamatayan. Pareho silang sumugod upang simulan ang laban. Patuloy na nagpapatawag ang hindi kilalang lalaki ng mga halimaw mula sa mga meteor at ipinahayag na hindi siya matatalo sa lugar na iyon. Naiinis si Kibong at madali lang nawasak ang mga halimaw sa paligid niya, na ikinagulat ng lalaki. Ipinagyabang ng lalaki na walang sinuman ang maaaring epektibong gumamit ng kanilang kapangyarihan sa lugar na iyon maliban sa kanya, dahil siya ang lumikha nito. Matapos marinig ang sinabi ng lalaki, naintindihan ng ating bida kung bakit ang kanyang atake kanina ay mas mahina sa inaasahan. Kinilala ng lalaki ang kapangyarihan ni Kibong at dumaan sa kanyang huling hakbang, sinaktan ang kanyang sarili at nagdugo, dahilan upang bamuka ang lupa at lumabas ang Fire Spirit King na may 18th star dungeon rank. Gayunpaman, hindi na-impress si Kibong sa laki ng nilalang, sinabing inaasahan niyang makakakita ng isang bagay na kasing laki ng isang planeta. Inatake ng Spirit King si Kibong, na nagdulot ng isang malaking pagsabog. Tinuwanan ng lalaki si Kibong, ngunit nagawa ni Kibong na labanan ang apoy at harangan ang malaking espada ng Spirit King. Pagkatapos ay ipinahayag ni Kibong ang kanyang pagkadismaya, sinasabing akala niya ay nakikipaglaban siya sa isang 18-star creature, ngunit hindi niya naramdaman ang anumang makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng Spirit King at isang Fire Dragon. Pakiramdam ni Kibong ay mainit at komportable, halos inantok pa siya habang nakikipaglaban, na ikinagalit ng Spirit King nang ikumpara siya ni Kibong sa isang simpleng butiki. Pinalakas ng Spirit King ang kanyang apoy, ngunit nanatiling hindi nasugatan si Kibong. Bilang tugon, naglunsad ng atake si Kibong na hinarangan ng Spirit King, na nagdulot ng pinsala sa lalaki. Nagulat ang lalaki, nagsabing imposible para sa Spirit King na matalo sa laban kahit na ginagamit nito ang kanyang life force. Nag-alala siya na kung magpapatuloy ang laban, baka siya ang unang mamatay. Patuloy na inatake ni Kibong ang Spirit King na patuloy na tinutulak paatras sa bawat strike. Nagulat ang Spirit King sa lakas ni Kibong at nagtaka kung paano nagagawa ng isang ordinaryong tao na saktan siya, ang makapangyarihang Fire Spirit King. Tumugon si Kibong sa isang sarkastikong pahayag, kinukwestiyon ang ideya ng isang hari sa makabagong panahon. Napuno ng takot ang lalaki at nagmakaawa sa Spirit King na itigil ang pag-atake nito, sinubukan niyang kanselahin ang pag-summon. Sa kasamaang palad, tumanggi ang Spirit King na sumunod.
Ayon sa system, ang Spirit King ay sumisipsip ng life force sa kanilang paligid at si Kibong ay nilalabanan ang epekto ng life draining. Bilang resulta, pinakawalan ng Spirit King ang enerhiyang naipon niya, na nagdulot ng isang pagsabog. Gayunpaman, gumanti si Kibong ng isang hampas na nagpatalsik sa katawan ng Spirit King, dahilan upang mawalan ng pag-asa ang lalaki. Nagtaka siya kung bakit siya natalo, sa kabila ng kanyang pagtitiis sa mga taon ng impyernong kalagayan. Tinitigan ng lalaki ang tambak ng mga labi ni Kibong at napagtanto na mas matagal ang oras na ginugol ni Kibong sa tutorial area kaysa sa kanya, bago siya tuluyang nalagutan ng buhay. Ang dungeon ay biglang nagsara at sila ay bumalik sa realidad. Ipinaalam ng system kay Kibong na may natagpuan siyang isang hindi kilalang bagay at nakakita siya ng isang lalagyan. Sa loob nito, natagpuan niya ang isang humanoid figure at napatanong siya kung tao ba ito. Matapos suriin, ipinakita ng system na ito ay isang dungeon humanoid at maaari niya itong gamitin. Naiintindihan ni Kibong na ililipat ng system ang sarili nito sa humanoid figure pagkatapos ng kanyang pahintulot. Pinayagan ni Kibong ang system na kumonekta sa dungeon humanoid at nag-assume ito ng anyo batay sa alaala ni Kibong, na kamukha ng kanyang nakababatang kapatid na si Bongson. Naantig si Kibong sa pagkakahawig at tinawag ang humanoid bilang Bongson, habang siya'y naging emosyonal. Humingi ng pahintulot ang system na pangalanan ang humanoid ng parehong pangalan ng kanyang kapatid na babae. Napagtanto ni Kibong na binase ng system ang anyo ng humanoid sa kanyang alaala ng kanyang kapatid at iniutos niya sa system na palitan agad ito. Ipinaliwanag ng system na nililikan nito ang isang imahe na pinakapamilyar sa user at nais niyang makita, ngunit iginiit ni Kibong na baguhin ito. Tinanggap ng system ang kanyang utos at binago ang anyo ng humanoid sa isang random na hitsura, naging isang babaeng may puting buhok ang system. Samantala, sa labanan ni Yubon at Hang Wong, naging hindi epektibo ang mga pag-atake ni Yubon laban sa kanyang kalaban, na determinado makuha ang mga sandata ni Yubon. Napagtanto ni Yubon na ito ang kanyang pinakamalakas na kalaban hanggang ngayon, kaya't sumugod siya gamit ang isa sa kanyang mga espada bilang pang-akit. Hindi na tinag si Hang Wong at ipinahayag ang kanyang pagkadismaya na kailangang patayin niya ang isang bayani gamit ang kanyang sariling mga kamay. Matapos i-neutralize ang pag-atake ni Yubon, pinatamaan siya ng malakas ni Hang Wong, dahilan upang bumagsak siya sa lupa. Nang makita ang pinsala ni Yubon, sinubukan ni Kang Ha na manghimasok ngunit siya rin ay itinapon ni Hang Wong. Nang bumalik ang tingin ni Hang Wong, nakita niyang nalampasan na ni Kang Ha ang kanyang mga tauhan. Sa kabila nito, patuloy na tinutokso ni Hang Wong si Kang Ha. Sa tulong ng masamang espiritu, nakalabas ang grupo ni Yui sa dungeon. Nagpasalamat si Goju at nagtanong tungkol sa instant dungeon, ngunit tumangging magbigay ng detalye ang masamang espiritu dahil ito ay isang lihim ng kanilang pamilya. Sinabi naman ni Yui na mas mabilis na ubos ang kanyang lakas sa loob ng instant dungeon kaysa karaniwan, at kinumpirma ng masamang espiritu na ito nga ay isang espesyal na lugar. Naiinis si Goju nang hindi siya pinansin ng lalaki at ang tanging tinugon ay si Yui. Nagtanong si Yui sa masamang espiritu tungkol sa konsepto ng instant dungeon at humingi ng detalyadong paliwanag. Nag-atubili muna ang masamang espiritu, sinabing ito ay isang lihim ng kanilang pamilya, ngunit sa huli ay ibinunyag na tanging ang mga may alam ng lihim ang makakagamit ng kanilang lakas ng maayos sa espasyong iyon, na nagpapahintulot sa kanila na magpakawala ng banal na kapangyarihan at maging mas malakas. Ipinaliwanag niya na ang kapangyarihang ito ay ang karangalan ng kanilang pamilya at nakatulong ito upang mailigtas niya ang maraming tao. Ipinahayag ni Goju ang kanyang pag-aalala tungkol sa kakayahan ng kalaban na gamitin ang kapangyarihan ng instant dungeon kahit na hindi siya bahagi ng pamilya ng masamang espiritu. Ibinunyag ng masamang espiritu na ninakaw ng kalaban ang lihim na aklat ng kanilang pamilya at pinatay ang kanyang pamilya upang makuha ang kaalaman. Humingi ng paumanhin si Yui sa pangungulit ngunit sinigurado ng masamang espiritu na ayos lang iyon. Ang taming bracelet na gawa mula sa Fire Dragon na suot ni Goju ay nagliwanag, nagpapahiwatig na may mga halimaw sa paligid. Nalito siya at nagtanong kung may tao bang malapit na nagdudulot ng malakas na reaksyon. Nagbago si Kang Ha sa kanyang anyong halimaw at naglunsad ng pag-atake, itinulak pabalik si Hang Wong. Tinuwanan ni Kang Ha si Hang Wong sa naunang yabang nito. Sa gitna ng laban, nasira ang mga sandata ni Hang Wong at siya ay nasugatan.
Habang tumatawa pa rin, tinanong ni Hang Wong kung si Kang Ha ba ay isang ganap na halimaw. Galit na tinanong ni Kang Ha kung tatawa pa ba siya kung aalisin niya ang kanyang atay. Nag-atake si Hang Wong kay Kang Ha na sinubukan namang labanan sa pamamagitan ng pagtusok ng kanyang mga kuko sa katawan ni Hang Wong, ngunit mabilis na nagbukas ng isang instant dungeon si Hang Wong na dinala silang dalawa sa loob. Tumawa siya na pagtanto ang kanyang malapit na pagkatalo, at iniwan si Kang Ha na nagtataka kung ano ang nangyari. Iniisip niya kung gumamit ba si Hang Wong ng anumang body hardening skills upang hindi siya matamaan ng kanyang pag-atake. Habang iniwasan ni Kang Ha ang pag-atake ni Hang Wong, napansin niya na tumaas ang kapangyarihan at liksi ng kanyang kalaban sa loob ng dungeon. Tinanong ni Hang Wong si Kang Ha kung nasaan ang iba pa niyang mga buntot. Nagkamalay si Yubon at nagulat sa binagong anyo ni Kang Ha habang hinarap niya ang kanilang kalaban. Inisip ni Hang Wong na nagmumula ang lakas ni Kang Ha mula sa kanyang buntot. Sa tugon, sumugod si Kang Ha at sinabi na ang kanyang kapangyarihan ay galing sa Shaburi, hindi sa lupang kanilang kinaroroonan. Ang pag-atake ni Hang Wong ay nagtulak pabalik kay Kang Ha, at tinukso niya si Kang Ha sa pagkwestiyon sa kanyang kumpiyansa sa sariling lakas sa kabila ng pagbaba ng kapangyarihan sa instant dungeon. Matapos masugatan, natuklasan ni Hang Wong na ang pinagmumula ng kapangyarihan ni Kang Ha ay ang kanyang buntot, dahilan upang isipin niya na si Kang Ha ay isang divine beast. Kasabay nito, sinusuri ni Kibong ang bagong anyo ng system at napagtanto na ang boses na naririnig niya sa loob ng 3,000 taon ay nagmumula sa system mula sa kanyang ulo. Nang tanungin, kinumpirma ng system na ang dungeon humanoid ay ganap na nakasync. Habang nag-iisip, napansin ni Kibong na inuubos ng system ang Daystones mula sa crate. Ipinaliwanag ng system na kailangan niya ng malaking enerhiya upang mailipat sa katawan. Agad na iniutos ni Kibong na itigil ito at inutusan siyang ibaba ang mga bato. Umiyak ang system at ipinaliwanag na may iba pang mga Daystones sa crate. Sa huli, pumayag si Kibong at pinakain niya ang system ng 3 sa mga ito. Natuwa ang system at kinilala ni Kibong ang kanyang boses. Nagtataka siya kung bakit lumikha ang hype ng isang dungeon humanoid at ano ang kanilang mga plano. Pagkatapos ubusin ang mga Daystones, ipinahayag ng system ang kanyang kasiyahan. Tinanong ni Kibong ang system tungkol sa kanyang mga plano kung balak niyang manatili sa katawan o bumalik sa kanyang isipan. Sumagot ang system na hindi pa posible ang pagbabalik sa ngayon at kinumpirma na lagi siyang nasa tabi ni Kibong. Pinag-isipan ni Kibong kung paano niya ipapaliwanag ang sitwasyon sa iba pang miyembro ng grupo. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, nahihirapan si Kang Ha laban kay Hang Wong, at kahit anong gawin niya para lumaban, walang epekto dahil nasira ang kanyang mga kuko. Pati si Yubon na sumugod para tumulong ay walang magawa upang pigilan si Hang Wong. Habang naghahanda si Hang Wong na tapusin si Kang Ha, biglang bumalik ang buntot ni Kang Ha at itinulak si Hang Wong. Biglang nagbukas ang isang portal at dumating ang grupo ni Yui sa eksena. Una, inakalang isang halimaw mula sa dungeon si Kang Ha ng evil spirit kaya't nagtangka itong protektahan si Yui, pero napansin ni Yui na sugatan si Yubon at agad na tumakbo papunta sa kanya. Nagselos si evil spirit at itinutok ang kanyang sibat kay Yubon, pero pinigil ni Yui at nilinaw na hindi kalaban si Yubon. Hinugot naman ni Yubon ang kanyang espada at itinapat kay evil spirit, pero muling namagitan si Yui upang pigilan ang laban sa pagitan ni Yubon at evil spirit. Lumapit si Kang Ha kay Goju at sinabi nito na naririnig niya ang boses ni Kang Ha sa kanyang isip mula nang magsuot siya ng taming bracelet, at tinuro ang pasukan ng instant dungeon. Nagpasalamat si Kang Ha sa pagpapanumbalik ng kanyang lakas at humingi ng tulong kay Goju na pumayag naman na tulungan siya. Tumayo si Hang Wong at idineklara na siya ang tagapamahala ng lugar habang tinutukso si Kang Ha dahil sa kanyang pagiging mapaghimagsik. Gayunpaman, napansin niya ang presensya ni Evil Spirit, na naalala naman kung paano pinatay ni Hang Wong ang kanyang lolo. Tinanong ng system si Kibong kung maaari siyang manatili sa kanyang kasalukuyang anyo, at pumayag si Kibong. Hiniling ng system na bigyan siya ng pangalan, ngunit iminungkahi lamang ni Kibong ang system, na tila awkward para maging pangalan ng isang tao. Naisip ni Kibong ang bagong pangalan na, si Su, na nagustuhan ng system at napagkasundoan nilang gamitin. Pagkatapos nilang magkasundo sa bagong pangalan, napansin ni Siso na nasira ang mga damit ni Kibong at inayos ito.
Nag-alala siya na baka mapagkamalan si Kibong na isang munyok na naglalakad ng walang damit. Humanga si Kibong sa kakayahan ni Siso, na ipinaliwanag naman na hindi tunay na materyal ang kanyang ginawa kundi pagre-reflect lang ng ilaw. Sinabi ni Siso na maaari siyang lumikha ng tunay na mga bagay kung makakakonsumo pa siya ng mas maraming daystone. Ibinunyag niya rin na alam niya ang kinaroroonan ng iba.